King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1552. Pagsulong sa Third Heaven. Sa kalangitan ng Dream Divine Kingdom, dahan-daang umiikot ang isang madilim at napakalaking puyo ng tubig ni Yuan Chi. Nagawa ni Zhao Feng na utusan ang Heaven Earth Yuan Chi ng Dream Divine Kingdom na magtipon sa paligid niya. Sa ibaba, si Zhao Feng ay pumuputok ng malakas na primal chaos na enerhiya at malalim na enerhiya ng space-time law na pumipilipit at naninira sa rehiyon sa paligid niya. Sa tabi ni Zhao Feng, ang mga pilak na dahon sa Space Spirit Tree ay matagal nang natuyo habang ang Void Profound Spirit Jade ay nawalan ng kinang, na tila isang ordinaryong piraso ng jade. Matagal nang natapos ang ikatlong God Altar ni Zhao Feng. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay mabilis na umiikot sa loob nito, na pinaandar ang enerhiya ng Primal Chaos ng dalawang God Altar sa ibaba nito. Ang enerhiya ng Primal Chaos na ito ay hinaluan ng isang partikular na marahas at walang pigil na enerhiya ng Primal Chaos. Ito ang enerhiya ng God King Primal Chaos. Gayunpaman, ang halaga ng enerhiya ng Primal Chaos na ito ay medyo maliit, kaya ito ay patuloy na pinipigilan ng sariling Primal Chaos na enerhiya ni Zhao Feng. Habang dumarami ang mga araw, unti-unti itong pinaamo at pinailalim. Si Zhao Feng ay labis ding sumisipsip ng enerhiya mula sa maraming mapagkukunan. Isang tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya ang dumadaloy sa ikatlong God Altar. Pagkaraan ng 10 araw, ang enerhiya ng Primal Chaos sa katawan ni Zhao Feng ay tumigil sa pag-ikot. Ang tatlong God Altar ay pinagsama na ngayon, naging matatag at matigas. Naabot na ni Zhao Feng ang Third Heaven. Sa bawat karagdagang God Altar, ang halaga ng Primal Chaos ay dadami. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Feng na mayroon siyang walang katapusang lakas sa kanyang utos. Bukod sa ebolusyon ng kanyang God Altar at Divine Power, muli na rin siyang sumulong sa kanyang Space Law. Late Stage Space Law. Habang naranasan ni Zhao Feng ang antas na ito ng enerhiya ng batas at ipinamahagi ito, nagkakaroon siya ng mas malalim na pangunawa sa kanyang Divine Kingdom. Natuklasan ni Zhao Feng na ang pagsulong sa Space Law ay maaari ring magpapahintulot sa kanya na higit pang patatagin ang sarili niyang Divine Kingdom. Ngunit biglang, thump thump, thump thump, nagsimulang tumibok ang Dream God Eye ni Zhao Feng, nagpahayag ng mensahe na may halong masalimuot na emosyon. Matapos pag-isipan ito ng mahabang panahon, binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Isang God Eye. Patay na. Si Zhao Feng ay hindi makapaniwala. Siya ay orihinal na nagpasya na kung ang pakikibaka para sa Heavenly Dao God Eye ay magpapatuloy pa rin pagkatapos niyang makapasok sa Third Heaven, maaari siyang sumali, ngunit hindi niya inaasahan na ang isang malaking kaganapan ay magaganap pagkatapos ng kanyang tagumpay. Ang isang God Eye ay pinatay. At naramdaman ni Zhao Feng na ang Heavenly Dao God Eye ay lalong lumakas. Nararamdaman ko rin ang Heavenly Dao God Eye. Nagulat si Zhao Feng. Sa sandali ng pagkamatay ng God Eye, bigla niyang naramdaman ang Heavenly Dao God Eye at tila mas lumakas pa ito. Pwede bang? Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at nag-isip ng isang posibilidad. Nang maisip niya ito, naging hindi mapakali si Zhao Feng. Thought Teleportation. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Dream Origin upang lumikha ng isang panaginip kung saan naisip niya ang isang lugar sa Life Sacred Land. Swish! Naglaho siya. Kasabay nito, sa hilagang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods, ang Divine Punishment, Space-Time, at Life Gods ay natulala sa kanilang natutunan. Kanina lang pinatay ang isang God Eye. Nagulat ang Life God. Paano magiging ganito? Sino ang maaaring magkaroon ng kapangyarihang ito? Ang Divine Punishment God ay naging seryoso. Wala pang Diyos na namatay mula nang lumitaw ang 8 Great God Eyes, lalo pa ang isa sa 8 Great God Eyes. Walang imposible. Ang dalawang pagsabog sa ating pakikipaglaban sa Heaven Lord ay nasira ang ating origins. Ang mga mata ng Space-Time God ay malungkot. Matapos mapinsala ang origin energy ng isang tao, kakailanganin ng isang tao ng ilang libong taon ng pag-iisa upang makabawi. Kaya, kasalukuyang tinutugis nilang lahat ang Heaven Lord habang lubhang nasugatan. Nangangahulugan din ito na ang 6 na Diyos na kasangkot sa labanang iyon ay higit na mahina kaysa sa karaniwang mga Diyos.
Kung gumawa ng plano ang 2 o 3 Diyos, talagang nagkaroon sila ng pagkakataon na patayin ang isa sa 6 na God ay na ito. Kalimutan mo na. Ang paghabol sa Heaven Lord ay mas mahalaga. Ipinahayag ng Divine Punishment God. Sumang-ayon ang 2, at umalis ang 3. Kapag ang 3 Diyos ay magkasama, kahit na malubhang nasugatan, wala silang dapat ikatakot. Sa hilagang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods, malapit sa lugar ng labanan sa pagitan ng Heaven Lord at ng Samsara God ay, ang mundo ay sumabog sa lubos na kaguluhan. Ang Heaven Lord ay tumayong mag-isa sa kawalan. Nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit ang Heavenly Thou God ay sa gitna ng kanyang noo ay bumukas ng napakalawak nang matanggap nito ang pinakamataas na enerhiya ng Diyos na nagmula sa Fan Universe. Biglang nanginig ang mata habang tila tumaas ang kapangyarihan nito sa bagong antas. Ang panginginig na ito ay naglakbay sa kalawakan, na naging dahilan upang manginig ang lahat ng Ancient Desolate Realm of Gods. Ang kapangyarihan ng Samsara God ay ganap na kontrol sa Samsara. Ibinuka ng Heaven Lord ang kanyang mga bisig na para bang siya ay naliligo sa kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng Samsara God ay ganap na nailipat sa kanya, at ang kapangyarihan ng Heavenly Thou God ay lalo pang nagpalakas sa Samsara God ay. Bukod dito, ang Heavenly Thou God ay mismo ay nakatanggap ng malaking tulong. Ang kasalukuyang ako ay nalampasan na ang isang Diyos, ngunit ito ay hindi pa rin sapat. Ang Heaven Lord ay ngumiti sa kasiyahan, ngunit pagkatapos ay inayos niya ang kanyang sarili. Bagamat nagtataglay siya ng lakas na higit sa isang Diyos, hindi ito nangangahulugan na siya ay hindi magagapi. Ang layunin niya ay mabuo ang Heavenly Thou Ancestral Eye at makuha ang pinakamataas at perpektong lakas na iyon. Ang daming tanga. Ang Heaven Lord ay nanunuya. Sa una ay tiwala siya sa kanyang kakayahang patayin ang Life God, ngunit walang ganap, at palaging may pagkakataon na may mga bagong variable na maaaring lumitaw. Inaasahan, isang bagong variable ang lumitaw sa digmaan, na naging sanhi ng pagkawala ng kontrol. Siya ay naging walang kakayahang pumatay ng kahit sinong God Eye at nagkaroon pa ng pagkakataong mapatay ng God Eye sa halip. Ngunit ang Heaven Lord ay hindi madaling sumuko. Kung nais ng isa na makamit ang tagumpay, kailangan niyang lumubog ang mga bangka at lumaban ng nakatalikod sa tubig. Sa proseso, nawala sa kanya ang isang kumpletong nakakasakit na ancestral artifact, hindi mabilang na taon ng mga mapagkukunang naipon ng Heaven-defying faction, at isa sa kanyang mga clone. Nagawa ng Heaven Lord na lokohin ang God Eyes sa pag-iisip na siya ay mahina dahil sa clone na ito, o marahil ay maaaring sabihin ng isa ang kanyang kapalit. Sa panahon ng pagpapasabog ng Ancestral Artifact Xingtian, ang Heaven Lord ay lumipat gamit ang kanyang clone. Ang kapangyarihan at pagkagambala ng pagpapasabog ng Ancestral Artifact ay nagtagumpay na makaapekto sa paghatol ng mga God Eye. Sa ikalawang pagsabog, kinuha ng kapalit na ito ang pinsala sa lugar ng Heaven Lord. Ang mahinang enerhiya na naramdaman ng mga God Eye ay sa kanyang clone lamang. Sa katotohanan, ang Heaven Lord ay naapektuhan lamang ng unang pagsabog, kaya ang kanyang mga pinsala ay mas magaan kaysa alinman sa 6 na God Eye. Nagawa ng kapalit na Daein ang 6 na God Eyes dahil ito ay ginawa mula sa Heaven's Legacy Cat na sumanib sa Ancient Race Bloodline. Siyempre, gumawa rin ang Heaven Lord ng iba pang paghahanda kung sakali. Ang clone ay magkapareho sa kanya sa lahat ng aspeto, kahit na naglalaman ng kanyang origin energy. Ang isa ay kailangang tumingin ng napakalapit upang sabihin ang pagkakaiba, ngunit muli, ang kapangyarihan ng pagsabog ay nakaapekto sa paghatol ng 6 na God Eye. Ito ang nagbigay daan upang magtagumpay ang unang hakbang ng kanyang plano. Bukod pa riyan, sinadyang ipalaganap ng Heaven Lord ang balita na ang Heavenly Thou God Eye ay maaaring makuha, matagumpay na masira ang alyansa sa pagitan ng God Eyes. Ang nagkukunwaring kahinaan, ang dalawang pagsabog, ang pagkalito sa kanyang kapalit, at ang pagkalat ng impormasyon ay nagtagumpay sa pag-akit sa mga God Eye na umatake ng mag-isa. Ang planong ito ay nagbigay daan sa Heaven Lord na pumatay ng isang God Eye at gawin ang kanyang unang hakbang sa pagkumpleto ng Heavenly Thou Ancestral Eye. Ang susunod ay direktang paghaharap. Natural na alam ng Heaven Lord na malayo pa ang digmaan.
Mula sa digmaan sa pagitan ng heaven-defying faction at ng life-sacred land hanggang sa labanan sa pagitan ng mga Diyos hanggang sa pakikibaka para sa Heavenly Thou God Eye, walang kahit na anong break. At ngayong tapos na ang pakikibaka para sa Heavenly Thou God Eye, isang mas malaking digmaan ang nalalapit. Ang pakikipaglaban ng Heaven Lord sa Samsara God ay yumanig sa mundo. Maaakit ang sinumang nasa malapit. Bukod pa riyan, ang hitsura ng Heaven Lord kanina ay nakakuha na ng maraming eksperto sa lugar. Swish! Swish! Dumating ang ilang dosenang eksperto, lahat sila ay nabighani sa napakahalagang labanang iyon. Paano magiging ganito? Ang kilos na ito, ang lakas na ito. A second Heaven God Lord naramdaman ang panginginig ng kanyang puso habang nakatitig sa magulong mundo sa malayo. Hindi ba't ang mga ulat ng katalinuhan ay nagsabi na ang lakas ng Heaven Lord ay bumagsak sa antas ng God King? Dahil nandito ka, bakit hindi ka maging tapat na sundalo? Ang tinig ng Heaven Lord ay umalangaw sa kanilang buong puso. Tumakbo. Ito na lamang ang natitira sa kanilang isipan. Ngunit sa harap ng isang Diyos, walang mapupuntahan. Boom! Whoosh! Isang nakakatakot na sinaunang enerhiya ang naging sanhi ng pagyanig at pagdaing ng mundo. Ito ang bloodline ng ancient race na nangibabaw sa lahat ng 10,000 ancient races. Ang bawat nilalang na nasa hanay ng 10 milyong li ay kailangang lumuhad at yumuko. Bago ang paglitaw ng 8 Great God Eyes, ang ancient race ay nangingibabaw sa universo. Kung ang dalawa ay umiral sa parehong panahon, ang tagapagtatag ng ancient race ay maaaring napigilan ang mga God Eye. Patayin. Inactivate ng Heaven Lord ang Heavenly Thou God Eye, na nagdulot ng iba't ibang uri ng low energy na lumabas. Ang apoy, hangin, at kidlat ay walang pakundangan na dumaan sa lugar, na pinatay ang lahat. Sa harap ng isang kataas-taasang Diyos, ang mga nasa ilalim ng antas ng God King ay walang pagkakataong lumaban. Natahimik muli ang mundo. Lahat ng nasa harap ng Heavenly Thou God Eye ay naglaho. Lumabas ka. Muling na-activate ng Heaven Lord ang Heavenly Thou God Eye. Bago patayin ang mga taong ito, ang Heaven Lord ay nagtanim ng mga marka ng samsara sa kanilang mga katawan. Kaya, mayroon na siyang ganap na kontrol sa kanilang mga kaluluwa. Whoosh! Whoosh! Ang madilim na ambon sa ilalim ng mundo ay inanod mula sa mata ng Heaven Lord, unti-unting lumilitaw ang mga figure mula rito. May digmaan na naman sa lalong madaling panahon. Ngayon na ang oras para mag-recruit ng mga sundalo. Humalaklak ang Heaven Lord habang nagsimula siyang magtrabaho. Hindi pa kumalat ang balita na pinatay niya ang Samsara God, kaya hindi pa rin mabilang ang mga eksperto na naghahanap sa kanya. Sa malapit na lugar. Swish! Isang nakakasilaw na gininto ang liwanag ang bumalot sa mundo, sinisira ang lahat ng nasa daan nito. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Destruction God. Namatay ang isang God Eye. Anong nangyayari? Ang Destruction God ay hindi mapalagay, ngunit nagpasya pa rin siyang pumunta sa lugar na ipinahiwatig ng impormasyon na natipon. Hindi nagtagal, nakaramdam siya ng pamilyar at malakas na enerhiya. Itong aura. Ang Heaven Lord. Nagulat ang Destruction God. Bakit napakalakas ng aura ng Heaven Lord? Naramdaman niya ang aura ng tumatakas na Heaven Lord noon at alam niyang mahina ito, na nagpapahiwatig na mas malala ang mga sugat niya kaysa sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Lord ay nagtiis ng 2 pagsabog at sinunog ang sarili niyang origin energy. Kung hindi, ang 6 na God Eye ay hindi sana napunta sa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Ngunit sa sandaling ito, ang Heaven Lord ay tila hindi masyadong nasaktan. Mukhang hindi siya masyadong nasaktan, at paano kung totoo ito? Sa one-on-one, hindi ako makakapareha sa kanya. Habang nagmumuni-muni ang Destruction God, napanatili niya ang layo mula sa Heaven Lord at naghanda na umatras anumang oras. Hindi ko akalain na darating ang 2 God ay deity ng ganoon kabilis. Ipagpatuloy natin ang laban natin. Ang Heaven Lord ay agad nang ngumiti, at ang kanyang katawan ay nagsimulang mamunga na may layuning makipaglaban. 2. Ang mga mata ng Destruction God ay kumislap. Sa kabilang panig ng Heaven Lord, dahan-daang lumitaw ang isang itim na figure. Ito ay ang Death Eye. Destruction, hindi ko akalain na makakarating ka ng ganito kabilis.
Malungkot na ngumiti ang Death God. Pansamantala silang naghiwalay dahil sa pakikibaka para sa Heavenly Daw God Eye, ngunit ngayon, naramdaman nilang dalawa na ang Heaven Lord ay hindi gaanong nasaktan gaya ng sa tingin niya. Sa lihim, nagsimula na ang dalawang God Eye deities na talakayin ang paggawa ng magkasama. King of Gods, Kabanata 1553. Muling bumangon ang Heaven Lord. Ang Destruction God at Death God ay muling nakaharap sa Heaven Lord, ngunit pareho nilang naramdaman na ang aura ng Heaven Lord ay malakas, ang kanyang mga sugat ay hindi kasing seryoso ng kanilang inaakala. Ang kanyang mga pinsala ay mas magaan pa kaysa sa dalawang God Eye deities. Hindi kailanman minamaliit ng dalawang God Eye deities ang Heaven Lord, at ngayon, sabay-sabay silang nagpasya na magtulungan laban sa kanya. Death Beam. Destruction Divine Ray. Ang dalawang God Eye deities ay umatake sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang lakas ng dalawang God Eye deities ay bumaba sa rehiyon. Ang mga mata ng Destruction God ay sumabog na may nakasisilaw na gininto ang banal na liwanag na Sum-Iris sa lahat ng nahawakan nito, maging ang kalawakan mismo. Sa kabilang panig, ang mga mata ng Death God ay naglabas ng isang itim na sinag ng liwanag na naging sanhi ng lahat ng bagay na nahawakan nito ay lumabo at nabulok. Dalawang sinag ng enerhiya, isang itim at isang ginto, ang bumaril patungo sa Heaven Lord. Sa harap ng mapangwasak na mga pag-atake mula sa dalawa sa pinakamakapangyarihang God Eye deities, ang sinumang ibang Diyos ay hindi maglalakas loob na maging pabaya, ngunit sa oras na ito, ang Heaven Lord ay sobrang husay at walang ginawa. Anong nangyayari? Nagdilim ang mukha ng Destruction God nang magsimula siyang mag-isip. Batay sa mga ulat ng katalinuhan, ang Heaven Lord ay dapat lamang na mas malakas ng kaunti kaysa sa isang tipikal na God King. Kapag kaharap ang dalawang God Eye deities, dapat ay napahamak siya na walang posibilidad na mabuhay. Kaya, ang Heaven Lord ay maaaring nagbigay na kapag lumaban, alam na siya ay walang kapangyarihan na lumaban. Ngunit sa ilang kadahilanan, ang Destruction God ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Boom! Bang! Ang ginto at itim na enerhiya ay ganap na bumalot sa katawan ng Heaven Lord. Isang shockwave ng ipinagbabawal na enerhiya ang dumaan sa buong mundo, na naging sanhi ng panginginig ng tela ng kalawakan. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang alikabok ay nagsimulang dahan-daang tumira. Ang dalawang God Eye ay tumusok sa lahat ng mga sagabal upang tumitig sa gitna ng pagsabog. Imposible. Ang Death God at Destruction God ay parehong nabigla sa pagkabigla. Unti-unting bumabawi ang katawan ng Heaven Lord sa gitna ng pagsabog. Ang katangiang ito, ang kakayahang ito. Hindi ba't sa isang samsara immortal body? Pwede bang? Napatay na ba ng samsara God ang Heaven Lord at ginawa siyang isa sa kanyang samsara immortal bodies? Ngunit hindi nagtagal ay nag-isip ang dalawang God Eye deity ng isa pang posibilidad. Ang Samsara God ay ang pinatay ng Heaven Lord, at ang Heaven Lord ay inagaw ang kakayahan ng Samsara God Eye. Imposible. Si Samsara ba ang God Eye na namatay? Ang Destruction God ay hindi nang ahas na paniwalaan ito. Ang kapalaran ng Heaven Lord ay malinaw na tinatakan, at malinaw na siya ay nasa dulo ng linya. Paano niya nagawang pumatay ng isang God Eye at bumangon muli? Buzz. Boom. Isang gininto ang screen ng liwanag ang sumabog mula sa mga mata ng Destruction God at nagsimulang magwalas pasulong. Ang lahat ng mga bagay na nahuli sa screen na ito ay tinanggal sa kawalan. Gayunpaman, ang mga epekto ng screen na ito ng pagkasira ay napakahina laban sa Heaven Lord. Ang Heaven Lord ay nagtataglay ng isa sa pinakamalakas na pisikal na katawan, ang Ancient Race ng God Devil Body, na nagtataglay ng pinakamataas na depensa laban sa anumang uri ng enerhiya. Sa kabila noon, epektibo pa rin ang Destruction God's Destruction Energy laban sa Ancient God Devil Body, ngunit ang Heaven Lord ay nagtataglay din ng mga kakayahan ng Samsara Immortal Body ngayon. Ang dalawang pinagsamang ginawa ito upang ang Heaven Lord ay tila ganap na hindi naapektuhan. Hahaha, nauna si Samsara. Sino sa inyong dalawa ang magiging pangalawa? Tumawa ng malakas ang Heaven Lord. Ang mga kakayahan ng Samsara God Eye na sinamahan ng Ancient God Devil Body ay lumikha ng hindi magagapi na lakas na lumampas sa sentido komon. Kahit na ang Destruction God, na kayang paksain ang lahat, ay hindi kayang ganap na sirain ito.
Pinatay mo ang Samsara God. Nanlamig ang mukha ng Death God. Hahaha, naisip mo ba talaga na nasaktan ako ng husto? Na ang aking pagtatanim ay bumagsak? Hindi napigilan ng Heaven Lord ang tumawa. May ilang trick sa dalawang pagsabog na iyon. Ang Death God ay biglang may naisip, ang kanyang mga mata ay nanginginig. Batay sa sitwasyon noon, talagang parang napilitan ang Heaven Lord na pasabugan ang ancestral artifact at pagkatapos ay pasabugan ang kanyang Divine Kingdom, ngunit ngayong naisip niya ito, malamang na hinulaan ng Heaven Lord na kahit ang pagsabog ng isang ancestral artifact ang makakapatay ng 6 na God Eyes. Kung ginamit niya ang pagsabog ng ancestral artifact kasama ng pagsabog ng Divine Kingdom, maaaring napatay niya ang isa o dalawang God Eyes habang sinasaktan ang iba, ngunit pinili niyang paghiwalayin ang mga ito. Hihihi, para linlangan kayong 6 na God Eyes, sinayang ko ang isang ancestral artifact, hindi mabilang na mga taon ng resources na naipon ng heaven-defying faction, at isang malakas na kapalit na nilagyan ng bloodline ng ancient race, ngunit sulit ang lahat. Bahagyang ngumiti ang Heaven Lord. Marahil ay hindi maikukumpara ng isang God Eye ang kabuuang halaga ng isang ancestral artifact, ang heaven-defying faction Divine Kingdom, at ang kapalit na bloodline ng ancient race, ngunit para sa Heaven Lord, ang God Eye origin ay higit na mahalaga kaysa sa lahat ng iyon. Buzz. Bumukas ang mata sa gitna ng noo ng Heaven Lord, nagsimulang lumingon ang 8 estudyante sa loob. Kasabay nito, 8 mata ang nagpakita sa likod ng Heaven Lord. Ang 8 phantom na mata na ito ay medyo mas malapit kaysa dati, at ang malabo na balangkas ng isa pang mata ay lumitaw sa gitna. Nang makita ng Death God at Destruction God ang malabo na mata na ito, ang kanilang mga God Eye ay nakaramdam ng parehong intimacy at takot. Ang Heavenly daw God Eye na iyon ay naglabas ng isang sinaunang ancestral energy na pinagmumulan ng lahat ng bagay at nalampasan ang lahat ng ito. Ang buong mundo ay muling nanginag, napayuko sa paanan ng Heaven Lord. Ito ang enerhiya ng Ancestral Eye. Agad namang nagtaka ang dalawang God Eye deities. Mamatay. Ang Heaven Lord ay bumaril patungo sa Destruction God. Sa kasalukuyan niyang kakayahan, hindi niya kailangang matakot sa dalawang God Eye deities. Hanggat pinatay niya muna ang isa at ninakaw ang kanilang God Eye origin, ang isa ay mas madaling harapin. Pagdating ng panahon, walang makakapigil sa kanya. Swish. Ang Heaven Lord ay sumugod pasulong na may hindi mapigil ang panggigipit. Ang Destruction God's body nanginginig, ang kanyang Destruction God ay crazily pulsing. The Art of Great Destruction. Ang Destruction God ay nagdikit ng kanyang mga ngipin at nagsimulang bumuo ng isang spell. Buzz. Buzz. Ang Destruction God Eye ay galit na lumundag ng enerhiya habang ang malakas na Destruction Origin Energy ay ginamit. Nagsimulang mabuo ang isang koneksyon ng pagkawasak sa pagitan ng mga mata ng Destruction God, isang gintong araw ng nakakabulag na ningning. Pumunta ka. Tumawag ang Destruction God, ipinadala ang koneksyong ito ng pagkawasak. Reversal. Ginamit ng Heaven Lord ang kanyang Heavenly Daw God Eye para baguhin ang mga patakaran ng mundo. Ang gintong araw ay nagbago ng direksyon at lumipad patungo sa Destruction God. Ang hakbang na iyon ay hindi mabuti laban sa akin. Nakatuon ang Destruction God. Masyado siyang pamilyar sa hakbang na ito ng Heaven Lord, kaya inihanda na niya ang sarili laban dito. Ang kanyang Destruction God ay kumokontrol sa gininto ang araw sa buong oras na ito at agad itong umikot. Oh, mukhang hindi tanga ang mga God Eye deities. Tumawa ang Heaven Lord. Agad na sumimangot ang mga God Eye deities. Agad na sumalakay ang Death God, naglabas ng isang itim na nakamamatay na ambon, itim na mga thread ng enerhiya na bumubulusok mula rito upang umikot sa paligid ng Heaven Lord. Sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan maaari silang makitungo sa Heaven Lord. Ancient Divine Fist. Ang Heaven Lord ay nag-activate ng kanyang ancient race bloodline at nagpaputok ng napakalaking ginto at pilak na kamao. Kasabay nito, lumingon ang Heavenly Daw God Eye, pinalakas ang kamao gamit ang iba't ibang batas. Boom! Bang! Ang Ancient Divine Fist ay tumama sa Destruction God's Art of Great Destruction, ang epekto na nagdulot ng napakalakas na bagyo ng enerhiya. Isang napakalaking boom ang umalangaw-ngaw sa buong mundo. Whoosh!
Ang katawan ng Destruction God ay lumipad mula sa mapanirang bagyo, sa halip ay mas masahol pa sa pagsusuot. Destruction God, ang iyong lakas ay hindi tumutugma sa iyong titulo. Tumawa ng malakas ang Heaven Lord. Ang Destruction God ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Kahit na siya ang Destruction God, sa direktang pakikipagsagupaan sa Heaven Lord ngayon, hindi siya nakakuha ng anumang kalamangan at talagang medyo mahina. Sa kabilang panig, ang ekspresyon ng Death God ay naging pangamba. Sa mga tuntunin ng purong offensive na kapangyarihan, ang Destruction God ay numero 1 sa mga 8 Great God Eyes, at wala sa kanila ang nangahas na direktang lumaban sa kanya, ngunit ginawa ito ng Heaven Lord. Destruction, magtulungan tayo. Ang Death God ay naging isang itim na guhit ng liwanag at dumating sa panig ng Destruction God. Nang magtulungan ang Death God at Destruction God, sila ang pinakamalakas na pares ng Opens iba sa lahat ng Ancient Desolate Realm of Gods. Kahit na ang trio ng Divine Punishment, Space-Time, at Life God Eyes ay hindi nang ahas na maliitin sila. Death Decay. Itinuon ng Death God ang kanyang mga mata sa katawan ng Heaven Lord, at bumaba dito ang enerhiya ng kamatayan sa antas ng Diyos. Medyo lumabo ang Ancient God Devil Body ng Heaven Lord. Kung ikukumpara sa Destruction Energy, ang Death Law, na nagtakda ng lahat sa landas patungo sa limot, ay medyo mas epektibo laban sa Ancient God Devil Body. At ang lakas ng Heaven Lord ay naapektuhan din ng Death Law at nagsimulang unti-unting hamina. Ang kamatayan ay hindi lamang isang paraan upang pumatay ng isang tao. Maaari rin itong hamina at makapagpigil. Sige. Hawakan mo siya. Malamig na sabi ng Destruction God. Swish. Ibinaling ng Destruction God ang kanyang Destruction God Eyes, muling nagpaputok ng 2 beam ng Destruction Energy. Ang pinigilan at nanghinang Heaven Lord ay hindi na kaya ng buong tapang na tanggapin ang pag-ataking ito. Bagamat nagkunwari ang Heaven Lord kung gaano sila kalubha, talagang nasugatan pa rin siya at wala pa sa buong kapasidad. Huwag kang madala. Bahagyang nagalit, ang Heaven Lord ay sumigaw. Isang malawak at kataas-taasang enerhiya ang sumabog mula sa Heavenly Tao God Eye, sinisira ang lahat ng batas at prinsipyo sa paligid ng 10,000 li. Boom! Bang! Ang panghihina ng Death God ay naalis, at ang Destruction God ay nahuli, ang dugo ay tumutulo mula sa sulok ng kanyang mga labi. Umatras. Nagdesisyon ang 2 God Eye deities. Masyadong nangingibabaw ang kapangyarihan ng Heaven Lord. Kahit magkatrabaho, hindi pa rin sila tugma sa kanya. Hindi ngayon ang oras para mawala ang kanilang mga ulo sa emosyon. Kahit bilang mga Diyos, kailangan pa rin nilang sumuko at umatras. Mamatay. Hinabol ng Heaven Lord. Hindi niya maaaring pabayaan ang napakagandang pagkakataon. Kung hahayaan niya silang makatakas at makabawi, ang 2 God Eye deity ay magiging mas maingat at mas mahirap pakitunguhan. Maraming eksperto ang nagtipon sa hilagang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods, at mabilis na kumalat ang balita tungkol sa labanang ito. Ang mga pinsala ng Heaven Lord ay nagkunwari. Ang Samsara God Eye ay napatay na habang ang Death God Eye at Destruction God Eye ay natalo ng Heaven Lord at hinahabol pababa. Ang Divine Punishment, Space-Time, at Life Gods ay naghahanap sa Heaven Lord sa hilagang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods. Hindi natin hahayaang magtagumpay ang Heaven Lord. Space-Time, ikaw ang pinakamabilis. Bilisan mo at umalis ka na. Ang Divine Punishment at ang Life God ay may mabigat na puso. Kung pinatay ng Heaven Lord ang 2 God Eye deities, walang makakapigil sa kanya. Sa isang sandali, ang buong Ancient Desolate Realm of Gods ay nanginginig habang ang lahat ng nangungunang eksperto nito ay nagtitipon sa hilaga. King of Gods, Kabanata 1554. Ang pangalawa. Sa isang lugar sa hilagang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods. Swoosh! Swoosh! 2 guhit ng liwanag, isang itim at isang ginto, ang lumipad sa himpapawid. Sa paligid nila, ang lahat ay gumuho sa alikabok. Tumakbo. Ang Death God ay hindi kailanman nakaramdam ng higit na kaba. Karaniwan, walang maniniwala na ang isang makapangyarihang God Eye deity ay magpapakita ng ganoong ekspresyon. Boom! Sa likuran nila, papalapit na ang isang gininto ang pilak na bahid ng liwanag na natatakpan ng hindi mapigil na presyon.
Lahat ng bagay ay nakayuko lamang sa presensya nito. Walang kabuluhang pakikibaka. Malamig na ungol ng Heaven Lord habang sumusuntok. Ang nakakatakot na enerhiya ay nagtipon at durog pasulong. Agad na ginamit ng Death God at Destruction God ang kanilang God Eyes, na nagpakawala ng Death Energy at Destruction Energy para pigilan ang pag-atake ng Heaven Lord. Boom! Bang! Isang mapanirang pagsabog ang dumaan sa kalangitan. Ang dalawang God Eye deities ay tumakas muli. Masyadong malakas. Ang Destruction God ay namumutla. Sa naunang pakikipaglaban sa Heaven Lord, nataman siya ng suntok na nagpulala sa kanyang mga sugat. Sa sumunod na pagtugis, ang Heaven Lord ay sadyang hindi napigilan. Ang dalawang God Eye ay pasibo lamang na makakapagtanggol laban sa kanyang mga pag-atake, na unti-unting nakadagdag sa kanilang mga pinsala. Dahan-dahan, ang Destruction God ay nagiging hindi na makatagal. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pinakamalakas na katangian ay walang kapares na kapangyarihan sa opens iba. Ang bilis at depensa ay parehong mahinang puntos para sa kanya. Ang dalawa sa kanila ay umaasa na makatagpo ng iba pang mga eksperto sa panahon ng kanilang pagtakas. Gayunpaman, ang mga ekspertong iyon sa ilalim ng antas ng Diyos ay walang kapangyarihan laban sa Heaven Lord. Ang sinumang eksperto na pumasok sa pangitain ng Heaven Lord sa pagtakas na ito ay madaling maalis. May isang pagkakataon nang dumating ang dalawang God King upang tumulong, ngunit laban sa napakalaking kapangyarihan ng Heaven Lord, ang isa ay namatay at ang isa ay nakatakas, at ang isa ay nakatakas lamang dahil ang layunin ng Heaven Lord ay ang dalawang God Eye deities. Space-time, Divine Punishment, Life God. Biglang naramdaman ng Heavenly Daw God Eye ng Heaven Lord ang tatlong God Eyes na ito. Kapag nakaharap ang dalawang God Eye, mayroon siyang ganap na kalamangan, ngunit laban sa limang God Eye, mas mahihirapan siya. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Lord ay wala sa kanyang pinakamahusay na kalagayan at hindi nang ahas na maging pabaya. Reversal. Inactivate ng Heaven Lord ang kanyang Heavenly Daw God Eye at binaligtad ang langit at lupa. Sa isang iglap, ang Death God at Destruction God ay biglang naglalakbay sa ibang direksyon. Bahagyang binago nito ang kanilang landas kaya medyo malayo na sila sa tatlong God Eye. Habang binabago niya ang mundo, sinuntok ng Heaven Lord. Boom! Boom! Dalawang gintong pilak na sinag ang tumusok sa buong mundo. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling pakitunguhan ang dalawang Diyos. Sa sandaling inilipat ng Heaven Lord ang direksyon ng mundo, agad silang nag-react at binago ang kanilang landas. Pagkatapos ng lahat, nakita nila ang paglipat na ito ng maraming beses, at sa kanilang buhay sa linya, hindi sila nang ahas na maging pabaya. Ngunit nahirapan pa rin silang maiwasan ang pag-atake ng Heaven Lord. Boom! Bang! Ginamit ng dalawa ang kanilang God Eyes, inilabas ang kanilang lakas para harangin sila. Ngunit ang mga pag-atake ng Heaven Lord ay walang katapusan, hangin, kidlat, at apoy na walang pakundangan na tumatama sa buong mundo. Pumunta ka. Sa pamamagitan ng pagdaan ng higit pang mga sugat, ang dalawang God Eye deities ay nakatakas sa alon ng mga pag-atake na ito. Wait! Ginamit ng Heaven Lord ang kanyang mga mata upang bigyan ng malaking bigat ang rehiyong ito ng mundo. Ang lahat sa loob ng rehiyong ito ay lumubog. Break! Ginamit ng Destruction God ang kanyang God Eye, nagpapalabas ng halo ng Destruction Energy na pumawi sa bigat sa paligid niya at ng kanyang kasama. Swish! Swish! Ang dalawang God Eye deities ay patuloy na tumakas habang hinahabol ng Heaven Lord. Walang tigil ang pag-atake ng Heaven Lord. Kung ang dalawang God Eye deities ay nakatuon sa depensa, ang kanilang bilis ay bababa. Kung sila ay nakatuon sa pagtakas, kailangan nilang tiisin ang bigat ng mga pag-atake ng Heaven Lord. Bilang karagdagan, ang kanilang mga God Eye ay unti-unting nauubos ng enerhiya. Kung magpapatuloy ito, tayong dalawa. Ang Death God ay mabigat sa puso. Bilang Death God, ni minsan ay hindi siya nahuli ng ibang tao, ni hindi pa siya napunta sa ganoong desperado na sitwasyon. Alam din niya na ang Heavenly Daw God Eye ay nagtataglay ng maraming kakayahan at kakilakilabot na pangunawa. Sa bawat pag-ikot ng direksyon ng mundo, palayo sila ng palayo sa tulong ng ibang mga eksperto. Gayunpaman, maaari lamang silang tumakas sa daan na ibinigay sa kanila ng Heaven Lord.
May pag-asa pa. Napabuntong hininga ang Destruction God, medyo malabo ang kanyang mga gintong mata. Ang Heaven Lord ay muling nabuhay, na ikinaalarma ng lahat ng Ancient Desolate Realm of Gods. Parami ng parami ang mga eksperto na nagtitipon sa lugar na ito. Malapit nang dumating ang mga eksperto mula sa bawat direksyon, at hindi mahalaga kung paano gumalaw ang Heaven Lord sa mga direksyon. Wala kang pag-asa. Ungol ng Heaven Lord. Napakalinaw niya sa sitwasyon, kaya kailangan niyang patayin ang Destruction God sa lalong madaling panahon. Boom! Bang! Nawasak ang mundo ng dalawang sinag ng kidlat ang bumaril patungo sa dalawang God ay deities. Death Beam. Destruction Divine Ray. Napilitan ang dalawang Diyos na gamitin ang kanilang mga God ay para salakayin at i-neutralize ang pag-atake ng Heaven Lord. Boom! Bang! Crash! Sa sagupaang ito, lumala muli ang kanilang mga pinsala. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ng dalawang Diyos na biglang uminit at lumiwanag ang mundo. Sa di kalayuan, isang gintong araw ang sumisikat. Bright Sun God. Ang dalawang God ay deities ay nakakita ng pag-asa at naging labis na nasasabik. Sabi ko noon, wala nang pag-asa sa inyong dalawa. Malamig na sabi ng Heaven Lord habang siya ay muling umaatake. Biglang may lumitaw na dalawang itim na tuldok sa harapan. Ito ay dalawang napakalaking black gold warship na mabilis na lumilipad sa himpapawid. Kamahalan, pinaghintay ka namin. Sabay-sabay na tawag ng left protector at right protector mula sa mga barkong pandigma. Hindi. Paano? Ang Death God at ang Destruction God ay tumawag sa alarma. Ang Heaven Lord ay nagplano ng lahat, kasama ang mga labi ng Heaven-defying faction ay papunta na. Isa aktibo ang Destruction Weapons. Utos ng dalawang protector. Ang mga pangunahing armas ng destruction sa dalawang barkong pandigma ay tapos na sa pagbuo ng enerhiya at maaaring pumutok anumang oras. Kaboom! Dalawang malalaking sinag ng puting liwanag ang tumakas mula sa mga barkong pandigma. Kasabay nito, ginamit ng Heaven Lord ang Heavenly Dao God Eye, ginamit ang kapangyarihan ng apoy at kidlat upang takpan ang mga lugar na hindi sakop ng destruction weapons. Ang mapanirang enerhiya ay nakaimpake sa bawat pulgada ng mundo. Ang dalawang God ay deity ay walang matatakbuhan. Wait! Ang mata sa noo ng Heaven Lord ay kumikinang sa mabagsik na liwanag. Biglang nilamon ng napakalaking bigat ang rehiyong iyon ng mapangwasak na enerhiya. Plush! Nanginig ang katawan ng Destruction God habang siya ay nakayuko at nagsusuka ng dugo. Destruction! Nanginig ang puso ng Death God. Alam niya na plano ng Heaven Lord na patayin muna si Destruction at pagkatapos ay siya. Bagamat wala siyang gaanong personal na relasyon sa Destruction God, ang mga Diyos ay dating bahagi ng parehong paksayon, mga kasama sa hindi mabilang na taon. Ang makita ang Destruction na papatayin ng isa pa at ang kanyang God ay Origin ay nag-iwan ng labis na hindi kasiya siyang lasa sa bibig ng Death God. Gayunpaman, hindi niya mailigtas ang Destruction God, kaya magagamit lang niya ang pagkakataong ito para makatakas. Swish! Ang Death God ay nagsimulang magpalabas ng isang mabigat na enerhiya ng Diyos na naging sanhi ng lahat ng bagay sa mundo na lanta at napunta sa limot. Gumawa siya ng pagbubukas at tumakas. Kukunin ko itong pangalawang God Eye. Hindi pinansin ng Heaven Lord ang Death God. Iniipon ang kanyang bloodline energy, at sa tulong ng Heavenly Dao God Eye, naglunsad siya ng Supreme Strike. Kasabay nito, muling nagpaputok ang mga barkong pandigma ng Heaven-defying faction para ikulong ang Destruction God. Boom! Bang! Ang katawan ng Destruction God ay biglang sumabog na may kakilakilabot na enerhiya na nagbabanta na malunod ang lahat. Pagpapasabog sa sarili. Pakiramdam ng mga miyembro ng Heaven-defying faction sa mga barkong pandigma ay nanlamig ang kanilang dugo. Ang pagpapasabog sa sarili ng isang Diyos, ang pinakamakapangyarihang Destruction God, ay isang bagay na malamang na hindi sila makakaligtas. Samsara Bind. Agad na ginamit ng Heaven Lord ang Heavenly Dao God Eye. Ang kakaibang kapangyarihan ng Samsara Bind ay ang katapat ng destruction energy, silang dalawa ay nagna-neutralize sa isa't isa. Kapag nakaharap ang Samsara God's Samsara Bind, napilitan ang Heaven Lord na gamitin ang pinakamataas na pag-atake ng Heavenly Dao God ay para lang mabawi ito. His.
Ang mata sa gitna ng noo ng Heaven Lord ay lumabas sa madilim na ambon ng Samsara Underworld. Ang madilim na ambon ay nakapulupot sa paligid ng pagsabog. Boom! Nagsagupaan ang dalawang nakakakilabot na enerhiya sa isa't isa. Sa huli, ang madilim na ambon ay nakakalat sa pamamagitan ng gintong liwanag, na nagpapahintulot sa mapang wasak na enerhiya na ito na ipaliwanag ang mundo. Ang pangalawa ay patay na, at ngayon ay oras na para sa pangatlo. Sa gininto ang mundong ito, umungal ang Heaven Lord habang agad siyang gumalaw. Nang hina ng Samsara Bind, ang Destruction God's self-detonation ay hindi na nagtataglay ng nakatatakot na kapangyarihan. Sa kanyang Ancient God Devil Body at Samsara Immortal Body, wala siyang dapat ikatakot. Thwish! Hinabol ng Heaven Lord sa isang kislap ng liwanag. Hindi ako makalaban. Nang inag ang puso ng Death God. Alam niya na ang Destruction God, na nauunawaan na hindi siya makakatakas, ay nagpasabog sa sarili upang bigyan ng pagkakataon ang Death God na tumakbo, ngunit ang lakas ng Heaven Lord ay mas mataas kaysa sa isang Diyos. Biglang, tumigil ka. Isang ethereal na boses ang nagsalita, na tila nang galing sa napakalayo. Sa isang serye ng matinding spatial ripples at isang pilak na flash ng liwanag, lumitaw ang isang puting buhok na matanda. Space-time. Lumiwanag ang mga mata ng Death God. Namatay ang isa sa kanila. Maasim ang ekspresyon ng Space-Time God. Huli na siya ng isang hakbang. Kasabay nito, isang nakakapasong gininto ang pulang ilaw ang dumating. Umalangaw-ngaw sa buong mundo ang matinis na sigaw ng isang ibon, at ilang sandali pa, lumitaw ang isang lalaki. Ang kanyang katawan ay napapaligiran ng gininto ang pulang balahibo at naglalabas ng walang katapusang init at liwanag. Hihihi, Death God ay, kukunin ko ang buhay mo sa susunod. Walang pakialam na sinulyapan ng Heaven Lord ang Space-Time God at Bright Sun God. Hindi naman sa takot siya sa dalawang ito, pero wala siya sa kanyang peak condition. Ang pagpatay sa Samsara God at paghabol sa Destruction God at Death God ay labis na nagpapahirap sa kanya, at ginamit niya ang mga kakayahan ng Heavenly Tao God ay ng napakaraming beses. Gusto mong umalis. Ang mga mata ng Space-Time God ay kumislap ng malamig na liwanag. Biglang, kaboom! Nayanig ang mundo habang ang pinakamataas na enerhiya ng Destruction God ay lumabas sa Fan Universe. Ang kumikinang na gintong liwanag ay nagsimulang magtipon sa mata sa gitna ng noo ng Heaven Lord. Kapangyarihan ng Destruction God ay ibinuka ng Heaven Lord ang kanyang mga braso, binuksan ang Heavenly Tao God ay ng malawak, at kinuha ang enerhiya ng Destruction Origin na ito. Sa likod niya, ang 8 phantom na God Eyes ay mas naging in focus, mas malapit pa. Ang misteryosong balangkas ng mata sa gitna ay lalong naging kakaiba. Isang ancestral na enerhiya na lumampas sa lahat ay nagsimulang lumabas mula rito, na naging dahilan upang ang mga prinsipyo ng sansinukob mismo ay manginig at humihingi ng pagsunod sa lahat ng bagay. Sa sandaling ito, ang lahat ng naruroon ay hindi maipaliwanag na nanginginig, pakiramdam ang kanilang mga sarili ay mahinang langgam. Sa di kalayuan, lumitaw ang isang kabataang nakasuot ng malakristal na puting damit. Dumating na si Zhao Fang. Sa pagbabalik sa Life Sacred Land, nalaman niya ang mga galaw ng Heaven Lord, ngunit natakot siya na huli na siyang makarating sa Hilaga. Kaya, hiniram niya ang mga alaala ng iba pang mga eksperto para magamit niya ng direkta ang thought teleportation. Ang enerhiya ng ancestral eye. Nang inag ang puso ni Zhao Fang. Matapos patayin ang pangalawang God Eye deity, pinasulong ng Heaven Lord ang ebolusyon ng kanyang Heavenly Tao God Eye tungo sa Heavenly Tao Ancestral Eye. Thump thump. Thump thump. Sa loob ng kanyang origin dimension, nagsimulang manginig ang Dreamy Silver Ball, na naglabas ng napakalaking enerhiya ng Dream Origin. Hiss. Dahil sa pananakit ng saksak na iyon, tinakpan ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata. Naramdaman niya na may mas malakas pang enerhiya sa mapangarapan na bowl ang pilak na gustong putulin ang mga tanikala nito.